No? I think getting like Tigreal dito nga sa sahihan na kayo sinabi nyo. Ituloy mo. Sige, sabihin mo, nararamdaman mo, Midnight. Midnight, huwag ka mag-kim-kim. Kailangan nilalabas yan. Ang ganda ng draft ng Onyx. Parang no counter. Oh no. Kasi, alam mo pag Nolan ka, yan ang kaisa-isang hero sa buong game ng ML na ayaw mong katapat. I hate Tigreal. Kasi wala kang makombo. Alam mo yung kung marunong yung Tig, tatabihan niya lahat ng burstables. So kunwari sa mid-game, Vexana, tabi tayo dito ha. Pag nagpakita yung Nolan, Matic ulti. Wala na. Wala, Hihigupin ka na nun eh. Sip-sip ka talaga. Oh, Magdamag. wala. Ayun, alam mo pag sip-sip ka, may tulak pa, may nakap pa. Lahat Tapos na. ang sure niyan, ang kasunod niyan, yung ulti ng Vexana, yung Terrify. Walang gisingan yan eh. Ipapadala ka sa Shadow Realm. At ngayon, sa Shadow something naman, kung saan nakatira si Vexana, ang stats ni Super Friends dito ay undefeated pa. Yung Oo, Vexana, ano? oh my goodness. 100%, 6.67 KD. Freya! Freya! Ay, oo, pwede, gana. Freya! Na-excite na to si Midnight eh. Chinachani pa natin yung analysis. Para super Sumigaw early siya, game. Freya! Tsaka, if ever na sa kanya lalabas yung purple buff, pwede agad siya sumama sa team fight pag kinontest. Kasi parang hindi dependable. Ay, Roger. Roger. Okay lang din naman. Roger Toll ang sagot. Ngayon na nandito na ang ating spread ng heroes. Looking at the early game, mukha namang madami ding crowd control ang Echo. Kumbaga parang yung average CC duration nito ay off the charts. Oo, parang, alam mo yung yung pares na side, basta may mahuli silang target, hindi gigising. Parang ganun yung magiging outcome. So it definitely is gonna come down to execution between Echo and Onyx Philippines. It's just that, for me, nakakatakot yung walang sagot currently sa Fanny ng Onyx. Andito na nga natin malalaman, no? Kung ano nga ba magiging storya ng ating star match of the day. Magkakaroon ba ng 7-win streak na puro sweep ang Onyx? O mapapatagal ba ang ating serye with Echo securing a victory in Game 2? Parehas mainit ang kupunan na to. I-comment nyo na rin sa mga nanonood ngayon, #Echo or #Onyx kung sino sa tingin nyo ang mananalo nga para sa ating laban. Isama nyo na yung inyong game ID and server ID para pwede manalo ng 1,000 diamonds. 1,000 diamonds ang ating pinapamigay ngayon. Share nyo na rin yung live stream sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, sa lahat ng ka-ML nyo kasi minsan lang tayo makakuha ng 2 assassin sa Ayun, magkabilang side. Ito na ko nga naman, totoo. Oo, at saka kanina nung parang ready, gigil na gigil din yung mga junglers natin. Talaga nag-spin yung mga heroes nila. Joystick to joystick. Joystick to joystick eh. Yan yung mga pang-warm up hero eh. Nakikita nga natin yung mga mabibilis yung kamay, di ba? Ang pang-warm up Fanny. Oo. Lahat ng jungler no. Kahit hindi naman magpa-funny sa check ping. Para ma-stretch lahat ng mga daliri. Requirement na ata kasi yun kapag jungler ka sa MPL, kailangan marunong ka mag-Fanny at some point eh. Kumbaga kahit hindi ka magaling, basta marunong ka. Oo. Kasi magandang kit. Alam mo parang may dagdag arsenal sa hero pool ng mga players. And ang kinagandahan kasi ngayon is pwede mo, pwede kang manggulat, pwede kang manlason. Lalo if, let's say, medyo wala masyadong crowd control yung kalaban mo, there is definitely a chance to pick up the Fanny. Okay. So ito medyo matagal naman muna to na labanan. Kamusta ba yung Arlot tsaka ba? Kawawa yung Arlot dyan. Ay naku, ito na. Speaking of si King Kong, biglang naglagay ng talent sa Ayun na. ilalim ng Torre. Ginamit pa yung Retribution para maka-first blood kay Sanford. Yeah. At saktong-sakto pa yung cooldown ng retry. May retry ulit para sa Turtle. Yeah, I mean, lugi na talaga sa matchup si Sanford. And ang medyo malungkot sa composition ng Echo ngayon is, again, currently wala siyang sagot if ever man mag-rotate si King Kong sa mga side lanes. And a big rotation as well. Oh, no. Coming in from Echo, plinatuhan pa yung taas. Grabe naman yung XP lane advantage na binigay ng Onyx sa kanilang XP laner. Oo, parang later on, expect na natin na si Jem na ulit yung magfo-front. Parang babalik na ulit siya sa kanyang initial na playstyle as compared to The Joy kanina game number 1. CC. Ayun, wala naman. CC. Pares kasi cute, magkaiba na ako ng buhok. Parehas ang cute. At yung Super Friends ngayon, minsan mapapaisip ka eh. Pag malakas ka ba, hindi ka pag kumaklasik skin lang si Idol, may magandang skin yan ngayon eh, Twisted something. Minsan kasi yung mga players, lalo yung mga Grax spammer dyan, gusto nila yung basic skin.
parang mas ramdam nila yung hero. Oh, tsaka yung iba parang meron niya, yung skin na yun parang mabigat gumalaw. Merong ibang Oo. ganon. Pero panigurado, no, yung bagong Vexana skin, pampalakas! Omsim, kaya naman makakapatay dito si Super Friends sa may bandang gitna. Habang si Escalera ay itatry na i-zone out. Or Super Friends mo lang napatay. So magandang combination at sagot to para sa aggression na pinakita ng Onyx kanina from Echo. Yeah. Wala kang gisingan. Biruin mo, Wala talaga. nakalabit ka lang ng isang beses. Oo. Umuwi ka na. Pagkatama nung muli na second skill nung Ruby, tapos biglang ulti. Oh, Gem! Masakit kasi talaga yung damage nun. Pero kita naman natin, nag-detone as welcome para makapag-secure sana ng kill. Pero mababaliktad yata ng Echo dito. Sanford buhay pa rin, pero King Kong kasi secure yung pagong. Habang si Gem, pipilitan na umalis, pero magkakapatayin lang din naman. Sanji, another kill para sa kanya. Makakatakas naman ang kupunan ng Onyx after securing that first turtle of the game. Pero mukhang makakuha ng kills ang Echo. Tapatan naman dito sa baba, Nathan versus Roger. Sino ba ang lamang sa lane? I mean, lamang in hindsight ang Roger. Ang kinagandahan lang dito is yung ginagawa ni BenQT instead of contesting the lane, talagang pinupush out niya. And ang ganda rin nung kanyang first item, no, yung leg plates. Para lang mabawasan ng sagad yung damage output na nilalagay ni Kelra dun sa laning stage. A bit of damage here for King Kong. Ginising si Sanji. Kinalabit lang niya. Oh, sabi niya, gising niya pre. Oh. Game 2 na. Siguro pino-force din nila dito na walang passive yung Nana. Sabi niya kasi, gising na, anong oras na rin kasi. No, oras na rin kasi. Parang Onyx time ang gustong makita ng Onyx dito. Especially going back to our story here, no, na parang nung first time na nagkita sila, hindi sila nanalo eh. So parang medyo, ito na lang yung parang last hurdle for a clean run for them. Yeah. At kita natin ngayon na lang muna. Ito yung naman kapag more on assassins yung heroes, no? Parang may pattern na jungle muna ulit. Oh, kalmahan. Oo, tapos magugulat ka na lang, biglang may tunog ng tali, tapos biglang may tunog ng Nolan. Ano ba yung tunog ng Nolan? Yung lalo pag yung mid laner ka, talagang Ay, yung promise, totoo yan. pag mid laner ka guys, tas yung roam mo, wala rin sa magkabilang bush, parang ito yung pinaka nakakatakot na Traumatizing. pakiramdam sa buong buhay mo. Kasi hindi mo alam saan galing. Mapanolan, mapafani. Pag mage ka, tas yung roam mo dumadalaw sa side lane, parang ang trabaho mo lang, manahimik ka dyan sa story mo. Oh, yun yung kinagandahan na merong passive. Yun yung edge ng Nana versus sa Vexana dito sa game natin. Kumbaga parang si Vexana, hindi niya pwedeng iba to yung first skill niya sa minions kung hindi niya nakikita kung nasaan ang assassin. Wala nang gisingan to, boy. Oo, Wala na. hindi na nakatakas. Oh, nagising! Pero buhay pa rin. Nagising! Naihatid pa kayo mga players dito. Mga turnaround kill. Pero patay na si Escalera. Okay, Habang Kong? ang target hindi na si Carl. TZ. Walang energy yung Bunny. Pero masuzonahan si 4D dun sa may middle lane. Men, kamunti ka na pero nakakuha pa rin naman ng isa. Echo takes down Escalera. Turtle ngayon ay hindi pa ata sisimula ng parehas na kupunan. Yeah, hindi ko magat ng husto yung ultimate ni Escalera. And fortunately for Carl TZ, nakapag-dash siya sa wall. So hindi siya naabot ni King Kong. Pareha sila nag-retry by the way. So i-delay ng magkabilang side itong turtle take na to. But ang kailangan intindihin ng Onyx, nag-i-scale up si BenQT. Magpo-purple pa nga ata dito si Carl TZ bago bumalik sa kanyang turtle. At may purple din naman si Fadi kaya talagang, as you said, midnight, delayan lang ang galawan dito sa turtle na to. Parang i-expect mo, no, pag may dalawang assassin, mas mabilis yung pacing ng game. Pero ngayon nakikita natin parang, ang bagal pala no, pag wala ng utility jungler. Oo. Kasi hintayan na, okay guys, purple, okay may purple na, o sige Wala akong buff, wala akong buff. Oo, yung jungler ang comms yan. Teka, purple. Purple. Oh, Pasilip nga, pasilip. Purple muna. Pasilip nga. Ay, nagamit ni Sanford ang final slash niya, trying to take down King Kong. Pero Escalera, Si Escalera JP. ihahatid dito sa mga players ng Onyx. Kaya naman makakuha ni Kid si Kelra. Pero ma-flicker dito na welcome. Boom! Makukuha pa dito yung pagong. Tapos papasok na rin dito si King Kong. Oh, King Kong. Kelra is at double kill para dito sa ating laban. Onyx right now, feeling this mid lane turret. Si Sanji kailangan na mag-back. Grabe kanya-kanyang the moves. Si Escalera, hinatid sa bootcamp. Si JP, sabi niya, pre, dalaw ka sa amin. Tapos si Gem, from his style. Biglang may... Ito. Oh, yun yung flicker kain eh. Medyo no counter yan eh. Oo. Wala na kasing wind up yung ulti ngayon ng para. Baliktad nga ginawa niya eh. Kain muna, flicker. Alam mo, dineliver sa bahay.
Kumbaga, express delivery. Oo. Kung may saber delivery, yung may kasamang flicker, agarang Para siyang ibabato ano, sa'yo. Para siyang yung mommy dinosaur, yung bibigyan niya ng pagkain ng mga anak niya, yung iluluwa. May ganun pala yun? May ganun pala? Hindi, ibon yun eh. Pero Ibon, oh. wala, dinosaur gamit niya eh. Kaya, Mami Dinosaur. Oh, ba't yung mommy dinosaur? Mami dinosaur. Kailan kaya tayo magkakaroon ng shark na hero? Para naman may daddy shark na rin tayo. Oo nga, no? Oo nga. Wala nga tayong shark na hero, Oo, no? uy, si Daddy Shark, no, nasa na kaya yun? Ay, si Daddy Shark. Daddy Shark. Na-shoutout pa nga ng hindi oras. Yung mga Clippers din before. Shoutout sa mga Clippers natin. Tsaka mga nasa mga streamers. Oo, yung mga streamers natin dyan from all over the world. Oo. Sigurado nag-i-enjoy sila dito dahil close game na naman ang ating nakikita. Ala! Oh, Seven- Escalera. Flicker Implosion para dito kay Escalera. Hala, grabe, hinatid kasama pa Walang- na Missile Expert. walang Ito gising. nas welcome. Ginamit na rin. Talaga hindi makakaalis kapag patong-patong ng mga skills yun. Ito yung mga verb. Dinura ay kinain, dinura, nilapagan, hinila, sinabunutan, at hindi na pinagising pa. Alam mo yung ano, ang daming verb na ginawa nung Onyx doon. Talagang, alam mo yung pag tinamaan ka lang ng isang skill ng Onyx, pwede mong baba yung cellphone mo. Oh! Oh. Yan ang gusto ko, yung assassin Yan battle. yung mga palitan ng mga skills. Oh, yung mga tipong, yung damage talaga, kailangan, nakita na niya eh, parang nakita niya yung future. Hindi ako mananalo dito. Kaya bigla siyang bumalik. Kailangan ko pa mag-ensayo. Interesting yung interesting yung choice ni Cartesi rito with the emblem. Usually, nakikita natin kapag Nathan, naka-lethal ignition. This time, meron na kayong pure rage. So, ito yung Wow. version ng Nolan na mas high prio yung pag-poke ng target kesa sa mga pamburst. Although may burst potential pa rin naman. Pero at least ito, consistent yung damage source. Oo, at makikita natin no, ang pati ni Carl Tizzy, may sarili na siyang camera. Siyempre Carl Tizzy yan, kailangan may sarili siyang camera habang May nag-aabang Carl Cam. tayo. May Carl Cam habang nag-aabang ng Lord. Oh, dedicated na camera. At saka kasi, parang ano dito, kailangan din bantayan kung saan magagaling yung mga junglers ng dalawang teams natin. Na, by the way, malaking factor, lalo pag assassin, yung damage ng retry. Kaya talagang nagpa-farm muna yung mga, ayan, King Kong Cam naman. Oh, King Kong Cam naman, hindi naman pwedeng isa lang na jungler yung meron. Dahil nga parehas high mobility ang ating mga assassins. Kadalasan, makikita natin sila sa kabilang side ng mapa. Oy, Kaya grabe, naman ngayon, nag-cut pa. na nagka-cut na rin, nagsisimula na rin ng Lord. Ang Onyx ay mukhang maghahanap ng laban ng Echo. Ito yung nakakamiss dati. Ito yung advantage ng Link tsaka Fanny eh. Yung parang, pag naka-assassin din yung kalaban mo, sige, iyang mo siya dyan, tambay siya sa Lord. I-split push muna ako. Oo, tsaka magpo-flow. So kung ikaw yung Echo ngayon, parang kailangan mo muna depensahan yung mga ibang lanes. At dedepensa naman ang Echo doon sa taas pero bibigay na nga ang split push ni King Kong doon sa baba. 1K cold lead para sa Sonics at napaka-close pa rin ang ating laro. This is the first Lord of the game 10 minutes in. At gumugrupo-grupo na rin ang Grabe. Echo. May Guardia Civil doon, no? Oo, kakaiba yung pwesto dito ng Escalera. Pag Pag yan nasaktuhan, May Guardia Flicker Civil. Implosion. Ayan Ay, na! Oy! Ayan na! napadaan lang! Oh! Flicker, dalawa tatamaan! Tapos meron pa maghatid, pero may counter dito ng Ichigard. Pero yung mga patay yata ni Scarlet hindi makakapag-dash away. Habang si Jem walang buhay, Sanford nandito sa gitna ng mga players ng Onyx. At si Kel na ngayon, low HP, pero si JP ngayon ay babagsak na rin. Roger ngayon, Sanford! last stand, pero mukhang Escalera! matutulak siya. At ngayon, Oh, Sanford! bumubuhay pa rin si Sanford. Jem, looking for the play, pero magbaback off na ang mga kubunan. 1-for-1 trade. Kelra dito para sa Onyx ang nakuha na Echo. At si JP naman ang nakuha ng Onyx. Grabe, niligtas ni JP yung Echo doon. Isang second skill lang. Napigilan niya, na-delay niya yung flight ni King Kong. Hindi nila naabot si Cartesi. And even though Escalera almost saved Kelra right there. Yung Lycan Pulse na nagamit na hindi na siya nakatakbo mula kay Sanford. Men, alam mo, pagka regular na Tigreal player ka, nakita mo dik-dikit, auto-pindot na eh. Pero ibahin mo si Escalera. Oo. Ibahin mo ang magikero, ang magician. May nakita pa siyang ibang angulo. Pinili niya talaga yung jungle ng Echo. That was a good play. But then again, yung save ni JP, yung second skill in the middle of that team fight, kinancel niya lahat. Stop the fight. Oo, Oh, tsaka- stop the fight. And I just have to say, no, si Escalera, nung unang beses siyang lumipat sa room, ang rumors around him was Grok lang ang alam niya. At ngayon, binibigyan na siya ng titulo na mahikero dahil sa dami ng ginagawa niya. 10 unique hero. I think this is the 11th. Yung ticket, if I'm not mistaken. Oo, tsaka yung mga positioning niya, no? Ito, isa sa mga, aside from the unique heroes, unique din yung positioning niya. Yeah, oo. Actually, yung mga angles, Yung no? mga angles. Grabe itong Onyx. Oo,
Oo. The Magician, Pero the kailangan- Mathematician. Kailangan na nilang ingatan yung second skill ng yung second skill ng Natan. Actually, yun din yung pumigil kay King Kong kanina. Na-cancel yung lipad niya papunta sa Nolan. Yeah, and now King Kong in the mid lane. Cartesi Ooh. finds him. Pero Oh, kaya Kelra. nakakalimutan Aray ni ko! Kelra. O para my- delikado yan si Keller. Okay. So nagamit na DJ Code. Ay! Sinalubong dito ng implosion pero bibitawan. Pakakatakas dito si JP. Nagamit na ulit yung mga skills ng ating mga players. Grabe ang bakbakan pag-assassin ng mga junglers. At kahit grabe ang bakbakan, 10 kills pa lang O ang nga, no? ating nakikita at 600 pa lang ang gold lead ng Onyx. Ayaw magbigayan. Pero si Sanford, maganda yung angulo niya. Ang sakit nung ang sakit nung Lycan po si Kelra. Meron siyang dito, Endless Battle tsaka BOT. So sagad-sagad yung damage. Yung kagat niyan ramdam mo sa buto. Grabe naman yun. Yung To the bones. Ayan o. I want you to the bones. Saan nang galing yun? Lyrics yata yung nakanta. Ewan ko kung tama yung lyrics ko, hindi. Nakalimutan ko na rin. Pero ito! Oh! Napakalayong hila pero makapag-flicker out dito si Gem. So nagamit ang ilang mga spells habang si Sanford. Eto nakita ko na si Kelra. Teka si Gem na lang pwede targetin natin. Meron implosion. JP ang target nila. Meron pa dito ng EG Eska. na gagamitin. Kaya naman JP is coming King Kong, down. King Kong! Tapos merong mga walling na ipapakita dito si King Kong habang si Kelra. Eto na yung wolf form. Oh! Napatay lang din naman dito si King Kong. Nahanap siya ni Carl TC pero ito na si Kelra, the Filipino Savage, goes at nakuha niya ang dalawa. At eto na nga ang isa lang na natitira para bumabes. It's gonna be Sanford. Meron pa silang minion wave. Pwede bang tapusin ng Onyx itong laban? I think endable. I think na ba endable. ata? Super Prince humaharap na. Is this the 7th sweep for Onyx? Kelra! At hindi na aabot pa Lukat Keller. Tower lang ang kailangan nila. At gagana pa rin ang mahika. Onyx tuloy-tuloy ang pagabante. 7 sweeps para sa Onyx at tuloy ang win streak ng Onyx Philippines. Oh my goodness, definitely welcome to the new age. Welcome to the second half of the regular season. 14 straight games ang pinanalo ng Onyx Philippines. Grabe, sobrang linis ng performance ng Onyx. Or I might say, napaka-exotic kung paano sila naglalaro na parang since hindi siya naging part or wala siya sa playbook eh. Oo. Hindi pa alam kung paano Hindi ka-counter it. na-register. Oh, wow. The creativity, the skill, the mastery for 14 games, as you said, Midnight, tuloy-tuloy ang pag-aarangkada ng Onyx Philippines. And ikaw na rin nagsabi nito, the new era is dawning upon us. And I guess it's safe to say at this point that it is truly Onyx time. Pero palakpakan pa rin natin ang Echo sa kanilang pinakita in this wonderful series against Onyx Philippines.